kasama. Magandang umaga po. Hingal. Tumakbo po ako eh. Galing. Buti umabot. Yan ang tinatawag na photo finish. Oh, yeah. Oh, yan. The good Okay. runner. Napatakbo ko kahit engkang-engkang. Aray ko po. Para namimiss mo kami. Nagmamadali Oo ka. nga. Anyway, babati muna ako. Ito po, welcome again to Yes Yo, Topacio. Ngayon ay 26, tama? Yes! West ang petsa. At ang ating oras ay... Alas 11:02 ng umaga. Yan! Bago ako magpatuloy, happy birthday to Ate Ems Magahom. Hi, Actually, happy kahapon birthday. yun. Oo. Okay. At thank you in advance sa blowout mamaya. At Tony Isang buwan yan, Ferdi, isang buwan. Mr. Sex Appeal Topacio, bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan at syempre aking kasasi. Miss Juvie de Guzman. Yan, at eto na. Eto. Natatawa na naman ako sa ating paboritong spokesman. Kilala mo na kung sino Meron yan. na naman. Oo. Lousy script daw yung 18 Marines. Oh, grabe. Oh, 18 tao na nakakita na nag-deliver ng maleta. Melitrato! Melitrato. Sinumpa ang salaysay. Oh, lousy script. Eh bakit yung isang tao, walang litrato, wala ni ano, nag-testify, kaisa-isang tao, nag-testify laban kay Bong Revilla. Oh, hindi lousy script, pinakulong. Oh. Eh, mas lousy yung kay Bong Revilla. Yung si Madriaga, lahat ng kalokohan, pati yung mga timeline, mali-mali. Ha? Hindi lousy script, totoo yun, yung si Madriaga. Kamo naman. Alam mo, yan ang problema sa, siguro, i-attribute na lamang natin yung kapuitan na yan na pinagsasasabi ng Malacanang to the fact na hindi naman trial lawyer yang si Claire Castro eh. Bihirang-bihira yatang makakita ng loob ng hukuman eh. Patay tayo dyan. Baka basketball court lang. Alam yan. At saka maghihiyaw doon sa presinto. Yan lang kasi ang alam niyan eh. Kaya sa kanya, hindi siya marunong mag-distinguish kung anong magandang storya sa hindi magandang storya. Nauna na si Gutesa, mayroon ng affidavit, nag-testify na sa BRC. Oh. Diba? Kinatigan ito mga to, melitrato. Si Gutesa melitrato. Oh. Eto may mga litrato, yung mga puting binigyan daw galing sa ICC, may litrato, di ba? Nakita nyo ba yung abit-abit? 30 plus pages yun. Pagtsagaan nyo ng basahin, may mga litrato naman eh. Oh. Baka nakapikit po siya, si Fox. Oh, kaya nga eh. Oo. Oo, na... Hindi nakita. Oo. Pero attorney, relax ka muna. Inhale, Oh, hindi, exhale. okay na ako. Yan, okay Ibig na. bang sabihin ng palasyo, lousy, na may Pero resolution? ang sakit naman ng lousy. Ba't naman gano'n? Siyempre, alam nyo, sa psychology, Kasiraan natin yan. merong principle or parang sinusundang isang doktrina sa psychology na yun daw iyong kapansanan ay pinoproject mo sa ibang tao. So pag tinatawag mong lousy ay ikaw ang lousy. Yari. Yeah, parang ganon, oo. So, pag sinabi kong may pangit, ako pangit din. Ganon yun eh. Oo. Hindi. Meron nga, wala sa biro. Opo. So, pag tingin mo lousy, either pinoproject mo yung iyong fault or hindi mo alam. Naiinggit ka kasi maganda. Ikaw ay, maganda yung istorya, hindi ko sinasabing maganda yung kaanyuan, ano? Sabi mo nga, lahat ng tao ay maganda, di ba? Opo. At likha ng Diyos. Yes. Pati si Delima at si Luistro ay likha ng Diyos. Sa tao. Pero mukhang nahirapan yata siyang maglikha noon eh. Di ba? Parang mga abstract ha. Mahirap yung abstract. Parang Picasso. O Grabe. yung mga gano'n, di ba? Abstract. Di ba? O yung cubism, Sinaman ng Sala. O Garibay. Onib yan. okay. Mga abstract yan eh. Ha? Oo. Walang mukha yun.
may Abstract. mukha naman. Magulo lang nga. Abstract yung painting. Hindi ko sinasabing si Luis to at si De Lima. Yung mga painting ni Picasso, di ba? Opo, opo. Ni Manansala, di ba? Okay. Magulo, di ba? Ano yun Cubism. Oo, yun. Paano naging lousy yun? Anak ng tinapay. Daming nag-react, sir. O si Madriaga. Hindi lousy. Lahat ng unang-una uncorroborated. Walang nagsasabi, walang kumakatig doon sa kanyang sinabi, siya lang mismo. Nag-isa. Nag-isa. Wala nagsasabi, uy, nakita ko yan, nakita ko ito, mag-isa. Pero sinabi nila sa impeachment complaint. Ano? Pangalawa, Miss Senador, si Amy, sabihin mo nang galit siya sa Malacanang. Pero senador pa rin ito. At naghain siya ng resolusyon na ito ay imbestigahan. Di ba? At sana naman ay imbestigahan naman. Oo, tingnan. Oo, tingnan natin. Anyway, tungkol dito sa mga latest na pangyayari, ay nagkaroon ng isang bukas na liham ang isang kasama natin na walang tigil sa paglaban sa katiwalian. At siya ay dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission. Si Pastor Greco Belhica. At maya-maya, kung ready na ay matutunghayan po natin ang kanyang panayam. Kakapanayamin natin siya rito sa programa upang kanyang ipaliwanag yung kanyang open letter. Ito yung open letter kay Pangulong Marcos. Ito yung open letter sa Ombudsman. Yes. Ito yung open letter sa mga kinauukulan na ito na may hindi nananakot, hindi namimilit, nakikiusap. Yun. Itong si Greco kasi very gentle ito pastor ito Kaya kung makukyo na natin habang tinatalakay natin anytime ay ipapasok na natin itong si Pastor Belhica. Pero bago yan, nakikita nyo naman kung anong naging epekto na nitong mga pangyayari, yung mga dating hot na sumuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ngayon ay nagdadalawang isip na. Dati, dalawa ang muka nila, ngayon, nagdadalawang isip na sila. Kasama yata ng isip yung muka, di ba? Di ba may kasabihan? May kasabihan, Ano po? bagong muka, bagong pag-asa. Ayun. Pero paano si Terry Ridon? Dalawang mukha. Hindi, yun yan. malaking muka Malaking muka, malaking pag-asa. Alalala. Anyway, yan yung National Unity Party or NUP na pinamumunuhan ni Congressman Ronaldo Puno ay sinasabi nila na wala naman daw silang nakikitang bago. Ibig sabihin, SOS, same old SHIT. SOS daw. Yun na naman. Iyot iyon. Hindi, iyon at iyon, di ba? Di ba pagka, iyot iyon. Di ba? Iyot iyon ang sinasabi. Kaya sabi ng Secretary General ng National Unity Party, na dati yata ito ay dating Secretary General ng House of Representatives, si Reginald Velasco, ay malamang daw ang mga kaanib ng National Unity Party. Hindi ko alam kung ilan sila. I-research natin mamaya yan. Pa-research natin dito sa ating newsroom kung ilan ang miyembro na sa House of Representatives ngayon ay malamang hindi lumagda doon sa approval ng articles of impeachment na ito ay itatransmit sa Senado. Yan. Okay. Sabi nila, okay, eto, Tagalogin mo. Eto, mag-Dolphy and Panchito ulit tayo. Eto ang sabi ng National Unity Party. Unless new evidence. Unless. Yes. Kung pwede lang, bago na dapat ang ebidensya. Kung bago na ang ebidensya. Emerges during the course of these hearings. Ay pwedeng isama sa
sa korte. Oh, lilitaw. Lilitaw, Ah. yes. The NUP will most likely not vote. Yan. Eh, syempre, ang NUP, hindi talaga boboto yan. In favor Para of this kay- measure. Yan. Para dito sa, nito, usaping ito. Oh, yun ang sabi nila. Ha? Unless may bago. Kasi recycled eh. Yun ang yun eh. Recycled, Hindi kami oh. boboto. Ha? Yan. Eh, hindi sila bobo. Oo, hindi sila To. bobo. Oh, Oo. yun. Hindi nila ibibigay ang kanilang buto sa impeachment. Ang tigas naman, boto. Boto! Ano ba sabi ko? Ay, bira ka naman. Iba naisip ko eh. Hindi, boto! Boto. Vote! Yan. Boto! Okay. Ewan ko lang kung gaano katigas ang kanilang boto. Oo, boto. Pagdating sige. dyan. Oo. Ako magpapalambot kasi matigas yung Oo. sa'yo eh. Ay, ganun ba? Sabi mo, matigas. Matigas yung sa akin? Lambutin. Hindi, yung boto. Ay! Yung boto. Boto! Hindi ko na. Lambutin ko para ano. Baka may mga Boto. Bisaya at Bicolanong Yan. Matanggenyo nakikinig kasi, dyan diba? Oo. Alay siya. Oo. Sige. At tapos, Tapos, yun nga, ibig kong sabihin, nag-e-erode na. Humihina na ang suporta sa impeachment ngayon. Hindi katulad doon dati na, gigil sila. Anyway, nandiyan na ba si... ano na? Nandiyan na ba, Jackie? Nandiyan na ba si... Hindi nakikinig si Jacqueline eh. Greco. Nandiyan na ba si Chairman Greco Bellica? Wala pa. Ba, murahin mo. Hindi, Wag. alam mo sir, si Greco Bellica at saka yung family niya ay minsan ko nang nakakasama rin sa breakfast sa kanilang tahanan. At nakakatuwa kasi yung mami niya nung buhay pa, si Doktora, yun ang laging nag-invite sa akin. Juvie, come, punta ka dito at let's have breakfast together. Yan si Greco Bellica, tagal-tagal ko nang kilala yan. Si Opo. Butch pa yung tatay niya. Yes. Kasi ganito ang story niyan. Si Butch Bellica ay bayaw ng best friend ko sa College of Law, si Attorney Hermes Ribaya. Okay. Yung asawa niya ay Bellica. Kapatid ni Butch Bellica. Medyo prominenteng pamilya na yung Bellica. May mga sinasabi na yan sa lipunan. Opo. In fact, yung asawa ni Attorney Ribaya ay nag-aral ng piano sa Juilliard sa sa New York. Isang sikat na music school. Opo. Pag sinabing Juilliard ka, yan. Oo. Tsaka si Attorney Bellica, yung kanyang kapatid. Oo, yes. Yung yan, dating sa ARTA. Opo, sa ARTA. Yung hindi arte ha. Iba naman yun. No? ARTA, Anti-Red Tape Administration or Authority ba yun? Oo. Anyway, wala pa ba si Mababait Attorney yung mga Bellica? Wala pa. Yan. Anyway, yan Medyo po ano tayo ang dyan? mga pangyayari sa ating bansa ngayon na kita nyo naman. Kaya ang nangyayari kasi dito ay hindi tayo umaasenso. Kasi yung mga panawagan natin na malaman ang katotohanan ay hindi po pinakikinggan. Pinakikinggan, kunyari lamang, katulad ng Independent Commission on Infrastructure. Opo. O ano nangyari? Nagkandaloko-loko. O bago, nagkaroon ng findings, mag-isa na lang siya natira. Kamala-mala, isa na lang, tatlo sila, di ba? Oo. Umalis, nabuwisit yung mga ibang kasama. Kasi nakita nila walang nangyayari. Bago, Independent Commission on Infrastructure, nangingialam si Vince Dizon, na tao ng Pangulo. Bago, yung findings, Hindi nila gusto? hindi, pinadala pa sa Malacanang. Kala ko ba independent? Buti pa nung panahon ni Marcos Sr., yung Agrava Commission, pagkatapos magkaroon ng findings, diretso sa publiko. Para alam na. Hindi na dumaan sa Malacanang, yun ang independent. Hindi yata alam ng Malacanang ang ibig sabihin ng independence eh. Opo. Maaring sila po ay nakakaramdam ng inggit. Alam nyo, kaya ngayon sasabi ko, yung corruption, hindi naman endemic sa atin yan or hindi unique Opo. sa Pilipinas. Maraming corruption.
lamang may accountability. Parang sa Vietnam, may corruption doon. Ngunit, di ba, kinikwento ko noong 2024, ay nag-resign yung presidente nung matindi ng alegasyon ng corruption. Nag-resign, presidente. Opo. Oh. Although, ang pinakamakapangyarihan doon na parang tumatayong presidente, ay hindi yung president, figurehead kasi yung presidente ron eh. Okay. He is head of state. Yung premier ang head of government. Ang pinakamakapangyarihan doon ay yung General Secretary ng Communist Party of Vietnam. Kasi one-party system yan eh. Okay. Pero alam nyo, mababawasan naman ang korupsyon eh kung gugustuhin. Kita mo ha? Eto. Por ejemplo, Sige po. example, Si senyor. sa Xiamen, Aha. sa Xiamen, sa China. O baka sasabihin na naman Xiamen talaga. ni Sarat Ilocos Norte eh. Oh, Xiamen. Hindi siya nyo. Hindi, hindi, iba naman yun. Ang Xiamen yata nasa Fujian province. Fujian. Capital yata ng Fujian province ay Xiamen. Okay. Kung hindi ako nagkakamali ha, hindi ako sigurado. Opo. Lisensya lamang ng driver's license. Okay. Di ba dito kamakailan lang naging 10 years ba? Opo, 10 years. 10 years ba o 5 years? 10. Yung passport, 10 years na. 10 years. Doon matagal na. Ang unang-una, ang bayad mo lang 80 pesos. 10 yuan. Good for 10 years. Opo. Okay, di 10 years. Bago kang driver, 18 years old. Pagdating mo ng 28, 10 years, 10 di ba? years na. I-renew mo. Ha? Opo. Hindi, mali ako. Sorry. Ang unang-unang driver pala, first-time driver, 6 years. Okay. So 18. 6 years. 18 plus 6, 24. Tama ba ako? Opo. 24. Ano, 22? 22 pala, 22. 22. Sorry, 22. Pagdating mo na 22 years old, mag-renew ka, Mm. 10 years na. 32 na. So, 32 ka na. Opo. Kung wala kang violation within that 10 years, pag-renew mo ng driver's license mo, lifetime. Wow. Hindi na mag-expire unless Wala may na, ginawa ano. kang kapwitan, Aha. sususpendin siyempre o i-revoke. Opo. Oo, nakasagasa ka, nakapatay ka, yun, may problema. Pero kung wala kang violation, lifetime, hindi na nag-expire, Ang ganda. buong buhay mo na. Dito kasi, bakit lagi, lalo na ng mga nakaraang desisyon, bakit every year nga, di ba noon yung lisensya? Paano may kumikita dun sa paggawa ng mga card, ID. ng pag-examination. Oo, tama. Yung passport, ganoon din dati, 3 years, di ba? Opo. Ginawan 10 years, thank you. Pangulong Duterte, kasi nga, ay may kumikita ron sa passport na yun eh. Oo. Para sa Ngayon, taong bayan talaga oo, yun. anyway, Pag ganun. napag-uusapan na rin natin ng corruption, ay ipasok na natin ang ating panauhing pandangal. Yes. Walang iba kundi si Commissioner Greco Bellica, former Presidential Anti-Corruption Commission. Magandang umaga po, Chairman Bellica. Hi! Hello, sir. Juvie, at lahat po na I nakikinig miss you, nanonood sa atin. di ba? Tanda mo pa ako. Opo, Kasi nandito. yes, Ate Juves. Yes, at unang-una po ay nais po na pasalamat sa inyong pagpapaunlak sa aming payak na paanyaya dito po sa Yes. aming maliit na yes, Yoto Salamat ka, Pasyo. Ferds. The honor is mine. Anyway, I'll get right to the point. Pero huwag kayong bibitaw at pagkatapos po ng ating mga batian, ating mga Jim Paredes sa chairman, ay babalikan po namin kayo. Ano? Yes. Unang-una po, kaya po namin kayo inanyayahan ay nakita po ng maraming tao at maraming nasiyahan do sa inyong open letter sa ating letter. Pangulo, sa Ombudsman at iba pang mga ahensya. Unang tanong po, Chairman, what impelled you to make this open letter? Well, Ka-Ferds, parang na kasi deadlock na tayo, di ba? After yung napaka-grabing expose ng mga Marines, inaasahan nating lahat ang denials ng lahat ng mga akusado.
And lumabas nga kahapon, lahat deny. So parang saan tayo pupunta nito? So ako po, I was thinking, dahil it's a revolution anniversary kahapon, yung people power noon, expose ngayon, 40 years later. So to move things forward, dahil politika ang pinakamalaking problema, dahil mga matataas na politiko at saka mga opisyal ng gobyerno ang involved at nag-aakusa ay taong bayan, at galing sa mga dati ring nagsilbi sa ating pamahalaan, mga kawal, sundalo at marines. Opo. So there has to be a unity pact na lahat ay pwedeng magkaisa at magkasundo. Pero naisip ko, the unity should be for accountability and an open investigation and an open process that everybody can trust. Kasi hindi na mapagkatiwalaan yung tao ngayon eh. But the people, lahat, mapagkakatiwalaan natin yung prosesong malinaw, transparent, at patas, both for the accused and to the accuser. Yan po ang gusto marinig ng taong bayan. Chairman, yung panawagan nyo for the creation of a Transparency and Truth Commission, Yes. gaano po kayo confident na this will do the trick in light of the ang nangyari doon sa ating supposedly independent Commission on Infrastructure na nakita naman po nating lahat na disastrous o nangamote po itong ICI natin at wala nangyari. What gives you the confidence na itong i-create ng Malacanang mismo na inyong pinananawagan ng ating Pangulo ay magkakaroon ng resulta? Una po, we have to learn from the past. Biggest blunder ng ICI yung kanilang pagiging tago sa kanilang investigation. It was not transparent. So hindi na pagkatiwalaan ng tao. Secondly, yung pagpasok ng mga yung proseso ng investigasyon hindi rin po naging malinaw at hindi rin po naging transparent. So, if we learn from those mistakes, dapat yung commission, yung Truth and Justice Commission, should be very transparent from start to end. Malinaw ang proseso na pwede pag-agrihan ng lahat. Number 2, dapat mahalaga po kung sino yung uupo. Dapat walang bahid politika, whether Bongbong, Lenny, Duterte, whoever, liberal, wala ho dapat. This should be a panel of experts, fraud experts, maybe trusted people from the industries like TICPA, IBP, retired justices, people from the media na pinagkakatiwalaan ng tao. Pero kailangan bukas po ang hearing from start to end. Ayan. Now, I don't think the commission alone will do it. Kaya po, sinabi ko rin na the Office of the Ombudsman should start a lifestyle check and fraud audit against lahat ng inaccused. Number 2 po, number 3, na ang Kongreso magkaroon po ng safe passage at joint investigation na hindi kasali yung mga inakusahan or may mga masyadong political ang leaning. Chairman, excuse me po. Magbe-break lang po kami, Chairman. Number 4, magkaroon ng unity. Chairman, excuse me lang po. Pasensya na po kayo. Magbe-break lang po tayo pero wag po kayong aalis dyan. At right after the break ay babalikan po namin kayo. So wag po tayong bibitaw. Babalik po tayo with Chairman Greco Bellica. Ngunit sa ngayon ay magbe-break po muna. Magbabalik ang Yes Show Topasyo. Pagkatapos sa mga commercial advertors, matalasas, paalalahanap po ay Just Eat News Flash Breaking News Break at this moment at kung ano ng mga syuman nating oras, Diyos! Alas 11:26 ng umaga! 1, 2, 3! Yeba! Yes, Yeba, mga kasama! Nagbabalik po ang Yes Show Topasyo sa oras na alas 11:33 ng umaga. Attorney Ferdy Topasyo. At Miss Jupiter Guzman. At siyempre po, kung mapagpapaumanhin po ninyo, ay medyo iuurong lang po natin yung Jim Paredes Yan. portion natin para hindi naman po nakakahiya kay
former Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica na ating panauhing pandangal sa umagang ito. So, babalik po muna tayo pero wag po kayo mag-alala, kayo ay magiging paredes po sa huling yugto ng ating programa. Pakihintay lang po. So, we welcome back Commissioner or Chairman Greco Bellica. Good morning again, sir. Hello. Good morning, Sir Ferds, tsaka Ma'am Juvie, yun sa lahat. Hi. Apo, may question po ako, Chairman, if you don't mind. I don't want to put you on a spot, but eto pong inyong panawagan or apela sa Ombudsman. Gaano po kayo ka-confident na considering po yung mga antecedent events leading to his appointment at yung kanyang demonstrable na political leanings ay pakikinggan naman po ng ating ombudsman. Si Ombudsman Jesus Crispin Bendalo Remulla, yung inyong panawagan na lifestyle check, sapagkat sa tingin ko po, ang mga tatamaan po nito, yung mga kaalyado po nila. Well, yun nga ho ang problema natin dahil nga ang tinamaan yung mga pati si Ombudsman Remulla ay napangalanan. That's why we decide na marami ang, well, una, we hope he does his job. Pangalawa, maybe he can ask someone na talagang yung homegrown na doon sa ombudsman to do it, na hindi niya pakikialaman or inhibits himself. Pangatlo po, sana yung, kaya po may panawagan tayo ng komisyon, may panawagan tayo sa kongreso, at may panawagan tayo sa taong bayan na maging bukas at pati sa ombudsman ng investigasyon para hindi man natin mapagkatiwalaan yung tao, pero baka pwede natin pagkatiwalaan yung proseso. Ayun. Basta bukas. Oo, ang problema, Ma'am Jubes, Chairman, yung mga karir doon, ang balita ko, 100 mahigit na daw na karir, lawyers, sa ombudsman ay nag-resign na dahil na pressure o ayaw kay Ombudsman Remulla for any other reason. So, napapalitan na ng mga tao nila, which dilutes the independence as if it were not already diluted by the appointment of Ombudsman Remulla, no? Anyway, Chairman, alam nyo, talagang ako natutuwa ako sa open letter nyo, kaya lang, at the same time, I am saddened by the fact na it might fall on deaf ears, katulad po ng inyong appeal addressed to the House or our legislators. Considering na napakaraming mambabatas po ang napangalanan, alphabetical pa, doon sa affidavit ng 18 Marines. How confident are you po na yun naman inyong panawagan sa ating mga mambabatas ay didinggin nila, gayong sila po ang tatamaan? I'm appealing to of course, napakababa ng aking, being pragmatic ng ating tiwala sa institusyon. Subalit, meron pa rin akong alam ng mga tao dyan na level-headed. I think Speaker D is one of those persons. So secondly, itong iniisip ko nga po is to meet with us, our group, tsaka yung mga like-minded people, kahit kaibang partido na, let's come together, sign a manifesto, bring it to Congress, Malacanang, the Ombudsman, and take it to the public para magkaroon ng appeal sa mga nasa posisyon ng pagkakaisang ito. Again, ang pagkakaisang panawagan natin pagkakaisa ay pagkakaisa para sa accountability, hindi sa kung sinong politiko or politika. Ayun. Juvie, sabi mo may katanungan ka para kay Chairman. Sir Greco, alam na alam ko yung kalidad mo, kaya ako'y humahanga po sa iyong lakas na loob, no? Pero Sir Greco, since na alam naman ho natin na lahat po ay kakampi nila, ano sa tingin yung iba pang option? Meron ho ba kayong iba pang option? In spite na alam naman ho natin kampi-kampi sila, di ba? Sa tingin ko, sisikat masyado yun kapag medyo lumix ng konti, sa tingin nyo. Ano pong tingin nyo? This is palagay ko ito na lang ang kanilang huling baraha para magkaroon ng kaayusan
bansa natin dahil we are at a crossroads. We are at the brink of what? People power, civil war, kudeta, whatever. It's all in the air. People are talking about it. And I don't want our government or our country to be destroyed. Pero Tama. if they Walang push gusto niya. our hand to it, ang mga tao naghahanap ng katotohanan at katarungan at relief sa kontrobersiya ng korupsyon at pang-aabusong ito. And I think this is the best option for government to get things in order and put things in order na merong semblance ng gobyerno pa rin ng ating Pilipinas dahil dito magiging welcome lahat Opo. ng partido, hindi yung sila lang as government, pero lahat, pati yung mga nagpo-protesta at iba-ibang partido can come together and come into agreement that we will unite for accountability. Yan. Yan, oo. Maganda yung attorney kasi May follow-up ka ba? umaasa pa rin ho pala kayo ng magandang possibility. So, let's hope for that. And of course, dahil kayo maka-Diyos, sana may matira pa rin maka-Diyos sa ating bayan. Opo, manalangin po tayo dahil talagang critical itong ating sitwasyon. Yung mga sinabi ng mga Marines, inakasuhan na matataas na opisyal ng gobyerno, mabigat po yun. Hindi yun pwedeng isang tabi. Kailangan yan bigyan ng pansin at aksyon ng pamahalaan. Otherwise, baka magkagulo na talaga. At Chairman, doon sa inyong panukalang komisyon na dapat malikha para hindi yung komisyon na yun ay maging konsumisyon katulad noong supposedly independent konsumisyon on Naging infrastructure. konsumisyon, Do you have some people in mind na dapat bumuo nitong komisyon na to na talagang bibigyan ng tiwala at hindi pagdududahan ng mga taong bayan? Opo. Ngayon wala pa ho pero I would I guess ask the IBP, the PICPA, the Philippine Management Association of the Philippines, and KBP to probably throw in names. Sisimulan ko po yan siguro kung mag-advise ko ang pamahalaan na ipatawag din ng iba't ibang leader ng mga institusyon, politika, para pag-usapan kung sino ang kanilang ituturo na igagalang at matatanggap ng lahat. Ayun. Chairman, do you think that the president that now would be a good time for the president to convene yung Council of State na tinatawag para siya ibigyan ng gabay sa pangyayari? Talagang this is a potentially explosive situation. Tama po. That is the most urgent thing that he must do to control of the situation as the president. Convene the Council of State or the People's Council na ginagalang ng mga leaders para pakinggan at magpayo sa publiko at sa kanya kung ano ang dapat gawin. Okay, Chairman, before we take another break, do you have any word of appeal to our countrymen, mga apila po, o panawagan o pakiusap sa ating mga kababayan tungkol po sa malagim na pangyayaring ito sa kasalukuyan? Opo, thank you Ka-Ferds and Ma'am Juvie sa pagkakataon ito. Mga kababayan, we are all in this together. We are facing a crossroad, a very critical time in our history. And we want a whole nation. Ayaw po natin ng broken. So I encourage everyone to come together and sit together and push for an investigation and really seek for truth dito sa controversies na nagaganap at mga inilabas sa ating mga sundalo. At kumbinsihin natin ang ating pamahalaan na gawin yung ating sinasabi. Yung akin pong open letter at panukala ay simula lang yan. Maybe other people like yourself, Ka-Ferdy, Ka-Juvie, and everyone, and other great intelligent leaders can add into it para mabuo natin yung konsehong to
na meron tayong proseso na mabuo para napagkakatiwalaan ng lahat. So panalangin po natin ang bansa, Yes. mahalin po natin ang Pilipinas. Mahal ko po kayo, maraming salamat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, sa Thank pagbabahagi you. Miss ng you. inyong mga pananaw at talino dito sa aming maliit na programa. Opo, Maraming yan. salamat po. Thank you very much. Ayan po si former chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission na si Mr. Greco Belhica. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, 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 Topacio. 1, 2, 3. Ay, ating oras muna pala. Ang oras, alas 11:44 ng umaga. 1, 2, 3. Yeba! Yeba mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo Tomasio. Sa huling yugto po natin, dito po natin ilalagay Yes. ang ating paboritong bahagi na Hinamagato. November pa yun. Ako ba? Pakita mo, tweet mo. Alright, ladies first. Yes, pagbati po pinapabot natin sa lahat ng mga kaibigan natin sa loob at labas ng bansa. Lalong-lalo na yung mga recently nag-birthday at saka yung mga bumabati. Lahat ng mga kaanak din natin sa Bulacan, of course, dyan sa Leyte, Calbayog City. Ayan. At sa lahat ng mga friends natin. Magkaliti-liti yan. Paliti-liti. Hindi lang ho yan. At syempre, pagbati na rin ang pinapaabot ko sa aking mahal na bayaw. Yan. Yan. Kuya Oni Valimento, advance happy birthday to you. Ayan. Bayawak. Bayaw. Bayaw. Oh, Bayaw. Oh, anyway, ito naman ang ating mga magigiting na YouTubers. Yes. Christian Gatbonton, present daw from Punturin, Valenzuela. Hi. Kulas Sisi, 1986 EDSA, patalasikin si Marcos, 2026 EDSA, no call Marcos to resign. Bakit po ganon? Nag-iba na daw ang tono nung mga dilawan at sa mga pink lawan. Kitty Schnauzer, don't trust law bender. Siyempre naman. Amanda, 1984, D. John Vic at Boying Remulla, patalsikin, pati si Katapang ng Bucor. Yan, Christian Baldosa, good morning, Attorney Idol. Ingat po kayo. Pakikailangan po maning mga Pilipino kagaya nyong tao. Sama po, dumami pang kagaya nyong tao. Yan. Tao talaga. Pag nababasa po, dumadami ako eh. Tao. Gremlins. Gremlins Naging pala. gremlins ka. Tao talaga. Okay. Okay, babaeng Yan. dalawang tapos ka na bangag. Sino ba yung bangag na yun eh? Oh. Hindi naman malaman eh. Redney Dali. Hi. Sinungaling. Yan. Mila Katubay. Yan, nandito rin po siya. Si Inigo 12345 mainstream media corrupt. Hindi naman. Nanay, Hindi naman. Marami naman tayong mga kaibigan sa mainstream ay maayos naman po. Opo. Huwag nating i-generalize. Babes Turquesa video, sana hindi tumahimik yung mga 18 Marines at yung iba pa ay ilabas na. Sabi naman ni Attorney Levy ay first batch pa lamang itong 18. May 10 Ala. pa. Bila Katubay watching from Hong Kong, Den of Thieves. Good morning, attorney. Si Kong Melek, Boy Dina Abanter ba yan? Napakaingay niya dati Dina sa Quadcom Abante. dahil nabahagian pala siya ng maletang pera. Alegasyon pa lang naman po. Ayan. Watching from Kawatan Country, yan, Den of Thieves. Yan, sabi naman ni Gerald Calzado, always watching from Alamano, Dep Tambalos Country. Yay! Yan. Sino pang mga nandito? Joseph Arnel Aguilar, magandang umaga daw sa atin. Magandang umaga din Morning, po, Sir good din Joseph. po sa inyo. Yan. Yes. Jeneline Martinez, hi daw. Hello. Maria Elsa Ramos. Hi. Good morning, Attorney and Juby, always watching from Macau. Yeba daw! Yahoy. Yeba from Macau. Yan, Nene Daddy. Kaya ayaw ng NUP pumirma dahil wala ng maleta. Hindi naman siguro. Tingnan natin kung bakit. Let's give them the benefit of the doubt. Yan. Arlene Kim,
Si Lacson, masyadong defensive. Di ba dapat siya magsimula ng investigasyon? Yun nga ang panawagan natin, di ba? Opo. Kahapon pa, Senator Ping, atawag yung 18, may affidavit naman yan. I-cross-examine nyo na Yun, ni Senator Juan Bol, Senate President Juan Bol. Oo. Oo, nandito rin si Christian Baldosa. Yes, nabanggit na natin yan. Opo. Pati ito, nandito rin marami to. Leo Teneros. Hi. Magandang umaga daw sa atin at yeba din. Yan. Oo. Yahoy. Nandito rin, marami pa ito. Lone Jeneline Martin watching from Rojas City, Capiz. Ayun. Leha. Papalangga. Shout out po Attorney and Miss Juby from Hi. Leia. Oo. Thank you. Ito pa teka, Don Polobe. Gandang morning po sa inyo, Sir Attorney and Miss Juby de Guzman sa lahat. Good day din. I love you all. Mahal din po namin kayo. I love Yes, you yun daw all. sabi ni Maricel Manong. Song. Hi. Nerissa Calalo. Opo. Ngik. May pumasok na advertisement. Kamote. Ayun na. Teka, ayaw umalis. Yan. Alis dyan! Para kang si Marcos, ayaw umalis. Oo, nandito rin si Ed Mahente. Sira na imahe ng Senado. Eckhart Gayeta. Yan. Hello, Attorney at Chacha. Ba't Chacha? Juby po. Oo. Ernesto Chacha. Marquez, Attorney Marcos, pababain. Naku, seditious sabi ni John Vic. Victor Deloria, fresh Lago. from the land down under. Hi. Yan. Ayan. Nakakalungkot naman. Wala ba si Katirso Peralta dyan? Wala po eh. Pati Hindi ko nandiyan si nakita Katirso. Oo. Iyan ang dapat kasing imbestigahan, di ba? Tamang idea yan. Oo. Ang next step na po, katulad ng sinabi ni Chairman Greco Belhica, ay nasa Senado na. More particularly sa Blue Ribbon Committee. Senator Lacson, wala pa tayong naririnig. Hindi na po triple hearsay yan. Senator, yan ay... Multiple hearsay. hindi nga hearsay eh. Ano na nga yan hindi eh. na. Oo eh. Okay. So, wala na. Witness na nga eh. Eyewitness accounts na nga. Oo. Ayaw nga po. Wala nang kaduda-duda. No one Of course, is hindi natin listening. sinasabi Hindi ko sinasabi na tanggapin natin itong sinasabi ng 18 Marines lock, stock, and barrel. Ibig sabihin, Opo. wag nating questionin. Ngunit ngayon ang pagkakataon para questionin. Ayun. Hindi nila, yung 18, suka nila ang kredibilidad. Yes. Kasi, ang daming senador, may 24 dyan. 23 pala, kasi Opo. hindi naman umiimik si Lapid. 23 kalahati na Ayan. senador. Kalahati lang, kasi nandun Kalahati naman na siya lang. lagi. Opo. Oo. Hindi lang umiinik. Oo. Baka lang siya the silent, quiet type. Oo. The strong, quiet type pala. Oo. Attorney, halimbawa ikaw ay hindi abogado. Example ko lang. Yung hindi ako abogado, Halimbawa, naging musikero ako full-time siguro. Full-time musikero ka, may kayong kumanta. Pero sa inyong palagay, kung ikaw ay ordinaryong tao, ano kaya yung mas magandang gawin mo, if ever? Para sa? Para sa nangyayaring sitwasyon ngayon. Bilang abogado, wala naman tayong magagawa dahil tayo nasa pribadong sektor. Opo. Siguro, ipinahatid ko na naman na kung kailangan mag-assemble ng team of lawyers para mag-assist kay Atty. Baligod, ay meron naman kaming grupo na tutulong kung sila ay ipatatawag sa Senado, Opo. ay tutulong po tayo. Kung tayo ay hihinga ng tulong. Ayun. Ready kami in Citizens Crime Watch, ready rin po kami Opo. na suportahan ito sapagkat gusto po nating malaman ang katotohanan. Yun Kung lang. totoo o hindi ang sinasabi. Kasi kung hindi totoo, ba di panagutin. Yun. I-demanda ng perjury kasi may affidavit yan. Opo. Pero kung totoo, ba mabigat po ang aligasyon sapagkat nakatutok po mismo ang dulo ng daliri sa mismong nakatira sa Malacanang na walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Marcos. Meron pa bang Junior. matitirang attorney, sa mundo na
Pangulo na sasagutin niya yung mga aligasyon sa kanya? dapat sagutin niya. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin lang, hindi totoo yan. Wala akong alam dyan. Detalyado May litrato, pati mga chopper. Yung ba naman litrato niyan magagawa mag-isa ng mga Marines na yan? Anong kakayanan niyan magpakuha kasama yung mga, may mga dayuhan pa, di ba? May mga chopper pang pinakita, may eroplano pa. Magagawa pa naman yung mga litratong yan ng pangkaraniwang tao. Ako hindi ko magagawa yan abogado na ako Yung magpakita ako, maleta, may mga eroplano pa. Anong access ko sa mga pasilidad na ganyan? Sabi nga ni Josh 76, isang platoon ng bodyguards yan, 18, 19 kung kasama si Gutesa, kung may 10 part 2 na sinasabi ni Attorney Levy, ay di 20 siyam na yan. Isang platoon nga, sabi ni ex-Sejen, si Pinky dinidiscredit na naman yung lumalabas. Yun nga ang nagtataka ako. Ano bang klaseng blue ribbon yan? Halatang halata. Paano hindi didiscredit? Di ba sinasabi nga, pati siya nakatanggap. Nawawala daw ang signal natin, sabi ni Arlene Kim. Babes Turquesa videos pinagtatakpan kasi nila ang makanyang obvious ba? Sabi ni Romeo Gonzales, count me in! Sabi ni Joselito Flores, wala na tayong matinong leader na nanawagan ka sa common tao ng kaisa and work silently. Ayun. Opo. At- Anyway, sa puntong ito ay magbibigay daan na po tayo sa ating paboritong bahagi na ay sa ating susunod na programa pala na walang iba kundi ang Senyor Balita! sinong kasama dyan? At syempre, ang gwapong-gwapo rin, nakagaya mo. Walang iba Kasin. kundi si Senyor Ray Pacheco! Oh, yeah. At kami po ay hanggang bukas ay mag-iiwan ng mga kataga. Ingat ka. Napinakinggan ko yung kahapon, ha? Susupil sa iyong Napakahalay natin. Yan ay dapat iniiwasan yung mga kahalay-halay ng mga gawain. Naubaya ko na sa iyo. Isahan ko, galingan mo, ha? Sige. Nag-iwan po kami ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa Yan! inyong mga kasalanan. Yan, tama na, kikitil, ha? Kikitil. Opo. Okay, titi mo. Ngayong kaisipan na, huwag makiki-apin. 1, 2, 3, Yeva! Yes, yo! Babay again! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy